Pag sinabing street food, Quiapo is the place to be. Tusok-tusok hanggang kanin at ulam. Meron sa kalsada. Pagdating sa street food, magkano nga ba ang kayang gastusin ni Juan? Sagad na po ang 100 pesos. 150. Pero ibahin nyo raw ang kariton na ito dahil hindi basta-basta street food ang tinda. Sa halip, pang mamahaling Japanese resto ang ibinebenta. Pero bagsak presyo, ang kanilang tempura, mura din! Ang dinarayong tempura sa kalye sa Quiapo, malinamnam at siksik ang laman. 15 hanggang 25 pesos lang, depende sa size. Sa mga restaurant, aabot yan ng daan-daang kada piraso. Ang promotor ng budget tempura, ang ating ka-wonder na si Francis. Siya raw ang kauna-unahang nagbenta ng tempura sa kalye sa Quiapo. Marami na diyang nagpares, marami na diyang nag-kwek-kwek, mga gano'n, street food talaga. Naisip ko parang wala pa akong nakikitang tempura. Dahil baguhan sa Japanese food, pinag-aralan daw mabuti ni Francis ang paggawa ng tempura. Nag-research ako. Hindi ko basta-basta yung biglaan. Pinag-aralan ko talaga lahat. Hanggang sa nung ma-perfect ko nga yung tempura, doon na ako nagsimula nung March. Dahil hindi sasarap ang tempura kung hindi sariwa ang hipon, inalam daw ni Francis kung saan ang pinakamurang bagsakan nito. Okay, good morning. Kano hipon? Kano hipon mo? 450 lang. Kano? 450? Sariwa ba to? Sariwang sariwa yan, sir. Lalaki, oh. 5 to 5:30 gising na ako. Mamamalengke ko. Ang ginagawa ko kasi, hindi lang ako sa isang tao kumukuha ng hipon. Pero ang talagang kinukuha lang ko sa may Kamanaba, particularly sa Nabotas and Malabon. Bukod sa sariwang hipon, ang nagpapasarap daw sa kanyang tempura, ang kanyang special butter coating na nagpapakrispy rin dito. Sa paggawa ng tempura, una munang nililinis at tinatanggalan ng balat ang mga hipon. Hahaluan ito ng pampalasa bago uunatin at lalagyan ng cornstarch. Para naman sa butter, paghahaluin ng cake flour, cornstarch at tubig. Saka ilalagay ang itlog habang hinahalo. Isa-isang ilulubog ang hipon sa butter at i-deep fry o ipiprito ng lubog sa mantika. Kapag golden brown na, pwede nang hanguin. Mga ka-wonder, dito tayo sa Quiapo at dito tayo sa sikat na tempura shrimp ni Mang Francis. Magkano isang to? 25 pesos. 20, ganon? Hindi, lubog lang mo, diretso. Sinayaw ko agad. Lubog. Lubog ka muna, lubog. Lubog ka dyan. Tapos? Patamahin niyo po sa wall nung patamahin niyo yung dulo. Dito. Yan, Sa wall. Yes, ma'am. Para matanggal. Yes, ma'am. Tapos gano'n na. Doon, yan. Yan. Ganyan. Yan. Bitaw. Oop. Hindi pa po, bumalok doon. Merienda lang. Manggit. Ito, benching ko. 25 pesos po, jumbo. Jumbo. Ito po, regular 15 pesos. So pag 100 dapat. Uy, Opo. mura niya na kasi sa mga Japanese restaurant, ang mahal yan ha. Yes po. Bigyan mo ako ng 4. Apat daw. Yan, wala. Apat na sir. Bill tayo malaki. Ayan, hindi siya pwede matagal. Ano lang po, mga 3 to 5 minutes. Kasi ano mangyayari? Pag namuti na po siya, pag umangat siya, okay na po yun. Ah, okay. Oy, bagong luto. Kinahanap ng bonus siya, bigyan natin yung kinulot ni Ma'am Ruta. Ayan, meron kang libre, sir. Yung aking tempurang kinulot. Ang tempura, Francis, mabigat sa tiyan, kaya nakakabusog pero magaan sa bulsa. Diba? Oo. Malaman natin kung ano lasa dahil sabi ni Sir, mahilig ba ka Japanese food? Ayun. So, ano lasa? Masarap. Masarap? Bakit masarap? Malasa? Malasa at saka yung pagkaluto ayos.
As a first timer po na bumili po kay Kuya, pati po yung breading po, kapit na kapit po sa shrimp. Ayun, masarap. For me, 10 over 10 siya, lalo na pag sinawsaw sa white sauce. Para mo siya mabibili sa mall. Alam niyo ba mga ka-wonder, ang salitang tempura ay hindi orihinal sa wikang Hapon? Hango sa salitang Portuguese na tempero na ang ibig sabihin seasoning o pampalasa. Dala ito ng mga dayuhang Portuguese noong 16th century sa Nagasaki, Japan. At noong 1941, dang dumating ang mga Hapon dito sa Pilipinas, baon din nila ang kanilang impluensya sa kusina. Ang tempura na ibinebenta ni Francis Acanto na nagsimula noong Marso, may 3 carts na at kumikita buwan-buwan ang aabot sa 5 digits.